Ako po si Juliet Reyes, 65 years old at taga rito sa Imo City. Noon, masaya kami bilang pamilya. Kumbaga namumuhay kami ng simple. Bali may 4 akong anak at yung ikatlo ay autistic po siya. Nung maghiwalay kami, yung mag-asawa, nagbibigay naman siya ng sustento. Tapos yung mga anak ko nag-aaral. Ang ginawa ko nung hanap buhay ay magtinda-tinda ng kung ano-ano. Nag-personal collection ako. Tapos pagtitipid talaga yung ginawa ko. Kasi hindi ako yung palautang na halimbawa nagkulang o utang, ayoko. Kumbaga kung ano yung pera ko, yun ang pagkakasyahin ko. Pag may order, yun, pupunta ako dun sa kukuhaan ko. Kung minsan nga, para makatipid, nilalakad ko pa yan dun sa pagkukuhanan ko. Kumbaga laging iniisip ko makatipid lagi. Kaya talagang dun sa mga kapatid, mga kaibigan ko nakakilala, yun, nakaalalay sila sa akin na pag inalok ko sila, hindi talaga sila makahindi. Kaya napapagkasya ko yung pang-araw-araw na gastusin. Kaya yun, sa tulong at awa ng Diyos, yung nakaraos sa ganun, nakapag-aral ng 2-year vocational course yung 3. Tapos yung isa naman, tinetherapy ko pa noon sa PGH. Tapos nag-aral din siya sa pilot noon. At nakaraos naman kami. Pag kinakailangan ko na umalis, yun, nag-aalaga yung anak kong panganay kung sino yung available sa kanila. Tapos yun, tinutulungan din ako ng Diyos na maalagaan siya kasi autistic, napakahirap alagaan. Yun sa tulong at awa ng Diyos, naturuan naman namin siya na yung araw-araw niyang gagawin. Kaya yun, as of now, nakakatulong ko na siya. Kasi wala naman akong kasama, malaki yung aming lupa na kinakailangan magwalis-walis, mag-garden, yun may katulong ako. Kuminsan siya yung taga-dilig, kung ano yung iuutos ko, nakakaintindi siya. Kaya yun, salamat sa Diyos. Bali yung panganay ko, nagtatrabaho sila sa Bisa, silang 2. Tapos itong aking ikalawa na yun, medyo mataas na yung katungkulan niya. Kaya yun, may sumusuporta na rin sa akin. Tapos itong bunso, nasa Daegu. Bali, nasa mid-section sila na nakakatulong na rin sa akin. Kaya yun, medyo ang gaan na ng buhay ko ngayon dahil may mga katulong na akong mga anak na sumusuporta din sa akin sa pang-araw-araw na gastos at mga, syempre magpapatingin ka rin dahil may edad na, yung mga gamot, yun. Talagang tinulungan lang din ako ng Diyos na magpakatatag, maghanap buhay dahil talagang kulang. Kung susuko ka, ano namang mangyayari? Kaya kinakailangan mo talaga ng sipag, tiyaga at pananampalataya sa Diyos para mataguyod mo itong 4 mong anak. Napakagaan at saka may kapayapaan ka. Kumbaga yung pag-iingat, yung pagtulong sa akin, yung pag-alalay sa lahat ng mga problema, may Diyos na umaalalay sa'yo at gumagabay sa lahat ng problema. Manampalataya na may Diyos. Kasi pag hindi ka mananampalataya, walang mangyayari Pero yung nangyari sa akin yun, talagang yung pananampalataya, yung pagtitiwala, na may Diyos talaga na makapangyarihan sa lahat, na lahat ng problema mo, may tutulong, may aalalay. Kaya yun, manampalataya tayo na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi tayo pababayaan. Dahil sa nangyari sa akin na talagang walang pagkakataon na napabayaan kami ng aking mga anak. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.